mga kamapan. Alam nyo ba to guys kung ano ito? Anong prutas yan? Yun po ay puno ng ratan. Yung ginagawa, yung pinangbabalot sa may walis tambo. Namumunga po yan, kaya lang na-late na tayo. Hindi ko na-videohan nung ano. Namunga yan nung August. Ayan yung kanyang puno. Hindi na natin na-videohan yung bunga niya. Na-late na tayo. Nalaglag na eh. Ito yung puno niya, oh. Matibay yan. Yan yung ginagawang basket. Tsaka duyan ng bata. Yung bunga niyan, merong maasim, meron ding matamis. Nauhan na yung bunga dito. Yan yung kanyang seedling. Pag lumaki yan, hahaba yung tangkay niya, parang ganun. Ayan o. Ayun, merong malaki-laki. Nakakain yung bunga niyan guys. Kaya lang maasim yung iba. Yung iba matamis din. Ayan guys oh. Wala na rin yung bunga niya. Ayun. Ito yung tangkay niya oh. Umabot dun. Ito yung itsura ng luya kapag nag-mature na. Pag pwede na siyang i-harvest. Ayan oh. Wala ng dahon. Pag nalanta yung mga dahon na ganyan. Pero kapag ganito pa lang siya, meron pang natira. Hindi pa pwede yan. Pero pwede na. Pero ang ginagawa namin, kapag yung ganito na, wala na talaga siyang dahon. Diyan na namin siya hina-harvest. Ito kasi naitanim ito ng maaga. Kaya October pa lang nalanta na yung dahon niya. Ito pwede na itong maano sa December, November, ganun. Ayan, nawawala na yung dahon niya. Kaya hindi na rin namin tinatanggal yung mga damo dyan. Kung makikita ninyo, masukal na. Kaya hindi na rin namin tinatanggal kasi, ayan o. Pag tinanggal mo yung damo niya, pag pubunutin mo, kakainin ng init yung laman ng luya. Kasi lumabas-labas na. Ito. Ayan o. Kaya hinahayaan na lang talaga namin na masukal, maging masukal. Protection niya sa araw yan. Para hindi mabulok. Bibisitahin ko ngayon yung luya dito sa may kabila. Katabi nito. Yung andun. Ayun, nakikita. Yun. Doon nasira yung luya natin guys. Yung pinagbunutan ko, yung lagi kong iniha-sprayhan. Diyan banda yun. So titignan ko ngayon. Bibisitahin ko lang. Yan, masukal na yung daan natin pababa. Halos 2 weeks din kasi akong hindi umakyat dito sa bundok. Yan, nagsisimula ng manilaw yung dahon ng luya dito. Lalo na yung banda ron, tsaka doon. So, ang gagawin ko lang ngayon guys, magtatabas lang ako. Tatabasin ko lang yung mga damo sa gilid. Para hindi, masukal.
Silipin natin tong nandito sa kabila. Naninilaw na yung mga dahon. Doon banda yung isang luya. Nandun. So mamaya pupuntahan natin yon. Makikita din, pag nandun ako, makikita ko yung banda dito. Itong luya dito. So pupuntahan natin yon mamaya. Yung nandun. Konti lang naman yung nandun. Mga 4 na sako lang yung tinanim ko doon sa banda ron. Kulang yung laki ng luya natin ngayon, guys. Kumpara last year. Malalaki last year. Ngayon kasi maliliit lang. Although malaki na rin naman, pero mas malaki kasi nung last year. Kulang yung laki niya. Wala akong nabidyohang tanim nating luya nung last year kasi malalaki pa rin naman ito, kaya lang doble kasi yung size ng laki nung luya natin sa nung last year. Malalaki nun eh. Tapos malalaki yung ano ba yan? Yung ganito niya. Yung tubo niya. Mga ganun yan. Ngayon medyo maliit. Ayan o. Pero okay rin na rin naman yan. Kaya yung luya natin yung last year, guys, nag times 4 yung luya natin yung last year. So baka ngayon lang ito. Mag times 3 lang. Kasi yung luya kasi ngayon, halos lahat ng luya dito sa amin ngayon, guys, nagkasakit. Pati itong luya natin, guys, natamaan din ng sakit. Nabulok yung banda ron. Ayun oh. Kaya binunot natin yun noon. Nasa unang video natin yung nung binunot ko yung nandun. Halos lahat kasi ng luya dito sa amin ngayon may nagkasakit. Kaya lagi akong nag-i-spray dito noon. Pero salamat na lang din kasi may natira pa rin sa luya natin dito. Kasi yung ibang nagluya dito, nagtanim ng luya, halos lahat nasira sa kanila. Nalusaw. Kaya pasalamat na rin tayo dahil kahit paano may natira sa luya natin. Luya dito sa area 2. Dito sa bundok. Ayan. Ang binhi po natin ditong luya ay 6 na sako. Dito lang banda. Yan. Yung nandun. Tsaka ito. Tsaka yung nasira. So, update ko kayo sa January kapag harvest na kung ilang sako ang ma-harvest natin dito. Dito ako nagtanim last year, guys, sa kabila lang. Ito. Diyan banda. Yan, tinanman ko yan last year. Bali, ang binhi ko dyan last year ay 6 na sako. Tapos, nung harvest, ang na-harvest po natin dun sa 6 na sako, 30 kabans. Yung sako ng feeds, guys. Diyan. Dito at saka yan. Yan yung tinanman ko nun. Ngayon, ang binhi natin dito ay 6 na sako. Lahat yan. Pati yung nandun. Marami din siguro tayong maaani dyan pag hindi yan nasira. Kasi maluwang din yung pinagbunutan natin. Ayan o. Tapos dun sa baba. Sayang. So mag-subscribe kayo sa akin, guys, kung gusto ninyong
kung gusto ninyo ng update sa January pag na-harvest natin ito. Yan. So, pupunta naman tayo doon guys. Doon sa kabila. Titignan natin. So, ang binhi naman natin guys, dito sa may malapit sa daan. Ayan. Ang binhi naman natin dito ay 10 sako. Hanggang doon. So, mag-subscribe kayo guys sa akin para updated kayo sa kung ilang sako din ang maha-harvest natin dito. Yan guys. Nandito naman tayo sa kabila. Titignan natin yung nandito. Ayan. Nandun tayo kanina. Doon tayo galing sa bandaron. So, ito yung tinanim natin dito. Ito yung 4 na sako. Ang binhi natin. So, update din natin sa January kung ilang sako din ang kalalabasan nitong 4 na sako na tinanim natin dito. Green pa yung dahon niya. Ayan yung laman. So, update na lang guys sa January ulit. Nandun yung kalsada. Makikita hanggang dito. So, makulimlim. Uulan na naman siguro. Maitim yung ulap dun, oh. Yun lang guys. Thank you very much. Please subscribe to my channel, The Gardener, para updated po kayo palagi sa ating luya, tanim na luya. Dahil luya lang po talaga ang content ko. Dahil wala po tayong may content na iba. Ayan guys. Thank you very much.